Good afternoon. Hello mga ka-Berks, mga kabarkada, shout out sa inyong lahat. So, ngayon, parang masabi kong I just get back on fire again for sharing sa wall nyo. So, gusto ko po i-share sa inyo yung aking yung akin pong ginagamit na Bible app. I'm sure lahat po tayo ay meron pong mga Bible application po sa ating mga cellphone. So, gusto ko pong i-share sa inyo yung ginagamit ko pong Bible sa cellphone na application. So, I encourage you all na ito ang gamitin na Bible app dahil mas marami po siyang benefits. Ito yung Holy Bible, generally unang-una, yan talaga ang lumabas na Bible. Ngayon, kung doon sa mga nahihirapang gumamit sa apps na to, sundan nyo lang po yung ituturo ko po sa inyo. So, ngayon, ganyan po ang lalabas kapag lalo na po bago nyo pong i-download yan, nakapag-set up kayo, naglagay kayo ng email nyo. So, ganyan po ang lalabas pag binuksan nyo po yung Holy Bible. Again, uulitin ko, pag binuksan mo yan, ganyan ang lalabas. Ngayon, paano ka mag-start? Nakita nyo po dyan, automatic siyang magre-remind sa'yo ng verse of the day. So, yan, nasa Mark 13 siya ngayon. So, kung gusto nyo mag-guide kayo ng daily verse, pag binuksan nyo yan, sundan nyo yung verse of the day niya, then magkakaroon na kayo ng feeding every day, lalo na sa pagising sa umaga, before you start your work. Alam mo yon, bago mag-start ang lahat-lahat, start with the Word of God. So ngayon, pag gusto nyo naman pong magbasa, pupunta kayo sa Bible, yan. Yan, nasa Bible, depende yan sa kung anong Bible, anong book ang binuksan nyo. So, dahil nandito kami sa John ngayon, kinalay kasi na yung Book of John sa aming Bible study. So, makikita mo yan again, pag nandyan ka, pag binuksan mo yung Bible, dyan sa baba nakalagay, Home, Bible, Plans, Discover. So, una ko i-share sa inyo yung plans. Yung plans na sinasabi, yan yung mga list of or guidance ng mga daily devotional. Pag start with plans, anong gusto mong plans ang babasahin. So, pag clinic mo yung love, halimbawa, itong araw na to, o syempre, pag-pray mo yun sa Lord kung anong gusto mong plan ang babasahin. So, pag, halimbawa, itong week na to, gusto mong basahin about love. So, i-click mo lang yung love. Hindi mo na kailangang mag-search sa Google. Hindi mo kailangan pumunta sa Google para ihanapin yung mga daily, kung anong gusto nyong basahin. Kasi pag pumunta kayo sa Google, mag-search kayo, mas marami pa kayo makikita. So, I encourage you all na mas dumirekta kayo sa Biblia, sa Bible apps ninyo, at dito kayo maghanap ng mga encouragement nyo. So, yan, nakita po niya natin. Again, pagbalik punta tayo sa plan about love, then, ayan, mag-set lang kayo nung devotion nyo kung ilang days ninyo basahin. May 3 days, may 7 days, 4 days, may 10 days. So, just click start. So, pag nag-start yan, remind kayo kung kailan kayo magbabasa. Every day, magre-remind siya na meron kang babasahin. So, pag dating naman sa Bible reading, balikan mo lang nito, Bible. Yan. Tulad ng sinasabi ko kanina, pag clinic mo yung Bible, hindi mo makikita buong Biblia, buong laman ng Biblia. Kasi depende doon sa book na nabuksan mo. Ngayon, paano ka ngayon pupunta doon sa Bible na gusto mong, paano ka pumunta doon sa book na gusto mong basahin? I-click mo lang to. Pag click mo yan, makita mo yan dyan dahil ang John ay nasa pang-apat na book. So, ganyan ang lalabas. Ganyan ang makikita mo. So, nasaan yung Genesis? Diba? Ba't walang Genesis? Diba? Akala ko ba, buong application mula Genesis hanggang Revelation yan. So, dito natin yan makikita. Nakita nyo po ito, traditional at alphabetical. Kaya ganyan siya dahil naka-traditional siya. Ngayon, pag alphabetical yan, hindi mo tawag dito, i-scroll mo lang siya pala.
So, pag nandyan ka, pagbukas mo nandyan ka sa dyan, scroll mo lang siya. So, doon mo siya makikita from Genesis hanggang sa Revelation. So, scroll mo lang. Ngayon, yung sinabi ko, itong purpose nitong traditional at alphabetical. Pag naka-traditional ka kasi, ganyan ang makikita mo. Yung pagkakasunod-sunod mula Genesis hanggang Revelation, sunod-sunod yan. Pero pag naka-alphabetical, according doon sa alphabet. So, ganyan yan siya ang makikita mo. So, dapat naka-traditional ka. Malilito ka pag dito ka sa alphabetical. So, I encourage you na ganito, nasa traditional ka palagi. So, ngayon, pagdating sa reading na. So, dahil nasa Book of John kami, ito yung babasahin natin. Yan, pag clinic mo yan, makikita mo yung chapter, yung John, chapter 21. Pag sinabing chapter, so umpisahan natin dito sa chapter 1. Then, ito na yung buong chapter 1. So, anong verse ngayon ang pipiliin natin or anong verse ngayon ang babasahin? Pag binasa mo yan, di ba, nagbabasa ka, parang ini-instruct sa'yo ni Lord na ganito ang basahin mo. Kung nakikita nyo yung mga pinupost sa social media na may mga images, naka-highlights, katulad niya, naka-highlights, hinighlights ko yan kanina, then, ganito lang yan siya, kung paano yan siya gawin. So, pag i-clinic mo yan, dito tayo sa baba, masyadong malapit. So, pag clinic mo yan, pag clinic mo yan, may tuldok, diba? Nagkakaroon siya ng lines. So, yung lines na yan, ang purpose niyan, ibig sabihin, chinos mo siya. Diba? Kaya ito, again, ulitin ko, ito. Diba, nakaguhit. Ngayon, merong anong purpose ng mga kulay na yan? Yung mga kulay na yan, yun yung pang-highlights mo kung anong gusto mong highlights na ibigay dyan sa verse na yan. Halimbawa ito. So, yan. Nakita nyo, may kulay na mas madali na siyang basahin. Mas madali siyang makita. Ngayon, pag highlights mo yan, ibig sabihin, pagka binalikan mo ulit, nabasa mo na buong Bible, pagbalik mo ulit, nabasa ko na to, naka-highlights. So, ganun siya. Ngayon, pag yung mga images naman, itap mo lang ulit siya. Pag tinap mo yan, may nakalagay dyan, share, image, compare, note, pray, and bookmark. Pag i-share mo yan, halimbawa, i-share mo social media, mapupunta buong application, kasama yung application at saka yung verse. Yun ang mag-highlights doon sa ipopost mo. Ngayon, kung gusto mo namang image lang, click image. Yan, meron na siyang nakaprepare dyan ng mga image. Click mo lang kung yan ang gusto mo. Kung nagagandahan ka, yan ang piliin mo. Download mo lang. Click, download, then save. Tapos, kung gusto mo naman na i-personalize, mamimili ka, maraming mga backgrounds dito na gusto mong ilagay, kung saan mo gusto siya ilagay, then ilagay mo, bawa ito. Yan, personalize na image. Then choose image lang. So, mapupunta na ngayon doon yung verse mo. Yan lang ang verse na mapupunta dyan sa background na yan, sa picture. So, halimbawa, yan, dalawa. Halimbawa, itong verse na to, gusto mong parehas na ilagay doon sa picture. Yan, click mo lang siya ng dalawa. So, lahat ng naka-lines yan dyan, pwede yan siyang mapunta doon sa isang image. So, click natin image. Click natin yung mga background. Yan. Choose image. Yan, mapupunta na siya. So, from John, chapter 1, 10 to 12. So, dalawang verse, tatlong verse yan siya na magkasama. So, click save. Click mo lang siya save. Then, mapupunta siya doon sa gallery mo kapag i-share mo siya. Sinave mo siya. Sorry. So, yan, di ba? Share, done. Tapos, tingnan natin doon sa gallery. Sa gallery natin kung andi dito siya. Okay. Recent album. Ayan, di ba? Yung kanina. Nasaan yung isa? So, hindi siya na-save. Ano ba yan? So, hindi siya na-save. So, pag hindi siya na-save, balikan mo lang ulit yon. Ba, yan. So, image.
Click mo yan. Choose image. But hindi siya na-save kanina. So, save. Ayan, saving. So, pag, ayun, hindi pala ito lumabas kanina. So, ito, pag lumabas yan, depende sa inyo kung may download or save. So, pag click mo yung share, depende yan kung kanino mo isi-send yan, or sa Messenger or WhatsApp, Gmail, or ano. So, click mo lang siya, save, click save lang para mapunta siya doon sa gallery. So, pag napunta siya sa gallery, katulad ng ginawa ko kanina, tingnan natin kung siya ay napunta sa gallery natin. Diba? Ito na siya. So, yan. Ganyan siya mag-save ng picture with the verse at background. Ngayon, balikan ulit natin yung ating Bible. Ayan, regarding naman sa translation. So, nakita po natin, ang gamit ko pong translation is New Living Translation. So, i-click nyo lang po dyan kung gusto nyo po ng Tagalog. Meron pong nakalagay na English, Tagalog. Mamili kayo dyan kung anong gusto nyong translation. Kung anong language. So, i-click nyo lang sa Tagalog kung gusto nyo ng Tagalog. Pag gusto nyo ng English, click nyo lang din sa English. So, ito na yung mga available na translation. So, tulad ng mga napapag-aralan, kung gusto nyong mas emphasize, doon kayo sa Amplified. Kung gusto nyo naman sa Thought for Thoughts, doon kayo sa NLT or NIV. Or doon gusto nyo sa Word for Word, doon kayo sa King James. Or pwede rin sa New King James. So, ang gamit ko is NLT. So, i-click ko lang yan, download. Gusto naman ninyo kung mag-change kayo ng translation, click nyo lang. Pwede kayo dyan mamili. So, okay. So, nawa ay may natutunan tayo. May natutunan kayo sa video na to. If you want for more guidance or any ideas about the reading, just comment down below. Thank you guys. God bless everyone.